Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, ngayon ay araw ng Sabado at mayroon tayo dito home service na dalawang electric pan, isang desk fan at isang stand pan na ang brand ay Asahi. Tapos ito ay Hanabishi. Yan, bale nag-message lang ito sa aking FB page, Enteng Butingting page. Hindi ko alam kung saan sila nakakuha ng aking FB page mga kabutingting. So, andito tayo sa Barangay Rizal, sakop ito ng Sogod. So, ito ay ating kalikutin na. Pangalawa na ito sa home service ko kanina, pero hindi ako nakapag-video or nakapag-tutorial dahil medyo makipot yung aking pwesto. At dito rin, medyo makipot rin kung makikita nyo. Kaya, okay lang basta at least kahit pa paano meron tayong pang-upload. So bago ko ito kalikutin, yan, disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So umpisahan natin. Bale hindi ko pa ito tinesting pero nakahanda na yung aking extension. So ito ay ating isaksak. Yan, tapos dali ganyan natin para mahawakan natin yung pinaka ito dito sa taas. So pindutin lang natin dito sa number 1. Kahit ugong ay wala. Number 2, wala pa rin. Number 3, wala pa rin. Nakasaksak na ba yung extension ko, sir? Nakasaksak na, sir? Nakasaksak na? Dali, ulitin nga natin. Wala talagang ugong. Kalimitan nito, pag mga ganitong brand mga kabutingting, kalimitan ha, mayroon itong napapatid. Pero malalaman natin, sana walang napatid para hindi na tayo mahirapan. Thermal fuse lang. So bababa ko lang yung aking tripod. Yan, ikutin lang natin itong kanyang LC. Yan, kung makikita nyo, malambot. Pre-well. Tapos mayroon din siyang space yung kanyang shafting. Pagka hilahin mo, ganyan mo. Ayan o. Tanggalin muna natin itong buhok. So tanggalin lang natin itong guard lock para matanggal natin yung pinaka likod na grills. Yan. Tapos ibababa lang natin itong ating camera. Kitang kita sa mata. Tapos magpapainit din muna ako ng hinang para kung sakaling mayroon tayong ihinangin ay mayroon na tayong nakahanda. So ayan, una natin gagawin ay kalasin muna natin ito, yung pangharap na cover sa motor at saka panlikod. Tingin ko ito ay bagong-bago pa. Bago pa ito, sir. Ayan, bali ito ay ating pagpagan muna. Actually, marami akong home service ngayon sa araw na ito, mga kabutingting. Kaso, watak-watak na lugar. Iba-ibang lugar. Katapos nito ay didiretso na tayo doon. So, dahil ito ay pre-wheel, ayan Ayan, pre-wheel na pre-wheel. Tapos mayroon siyang nahihila. So, gagawin natin ito ay titester natin tong dalawang linya sa kapasitor. Yan, putulin natin ito. Pero hindi ko na lang isasagad. Baka sakaling okay pa ang kapasitor. Tanggalin muna natin yung kapasitor. Tanggalin. Kaso matigas ang kagwang. Dali Medyo okay ipot kasi. Yan, bali ito ating balatan. Mamaya na natin i-check yung kapasitor kung ayan ba okay pa. Medyo masilaw pa man din. Medyo masilaw. Kung mayroon tayong makuhang resistance dito sa dalawang wire na pinutol ko galing sa kapasitor, ay ibig sabihin okay ang motor. Pwedeng ang nagiging problema nito ay fuse lang dahil bago pa. Matay yung aking tester, ang kagwang. Yan, tingnan natin. Ayan ay nakaset na sa OL. Ayan, mayroon mga kabutingting 900 na higit. So ibig sabihin good pa ang motor nito. So posibleng nagiging problema nito ay kanyang thermal fuse. Tapos check na rin natin itong kanyang kapasitor kung ito ba ay good pa. Ayan, set lang natin ito sa capacitance. Tapos yan, kita ba? Ayan, ito ay 1.5 microfarad. Tingnan natin kung ilang microfarad na lang ito. Parang malabo pa naman yata. Ayan, 1474.
Or ano, bakit nagiging tumaas? Ayan, 1.5 pa nga oh. 1.520 1.5 pa yan mga kabuting-ting. Yan oh. Kaso luluko yata ito aking tester ng gagawin. Ayaw huminto ah. Na natin. Ayan, 1.4 lang talaga. 1.4. Ibig sabihin, good pa ang ano nito. Kanyang capacitor. So, yan, pasintabi po sa bagong napadpad sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin. Kung sa baga ginagawa ko lang itong ganitong pagbabypass, basta okay lang yung bushing, pre-wheel. Yan, ginagawa ko lang itong ganito, lalo na pag mga medyo bago-bago pa. Yan, maganda pa. Maganda pa ang ano niyan. Kanyang bushing. So, ito ay ating, yan, binalatan ko na. Tapos, common ito dahil Hanabishi ay kulay puti, ang common. So, putulin lang natin ito. Tapos, yan ay ating dugtungan ng wire. Ayan. Dali ha, balatan muna natin ito ng, wag na. Dali ha. Ito ay parehas kulay blue. Bali, manghuhula lang tayo. Yan, balatan muna natin ito ng medyo mahaba. Mahirap eh. Hindi kasi matanggal yung tornilyo, matigas. Ayan. So, pulupot lang natin ito. Ayan. Ganon din yung isa. Pulupot din natin. Iksi ng wire ng walastik ah. Hirap ah. Iksi yung wire. Ayan. Tapos balik tayo dito. Dudugtungan natin ito ng wire, kahit anong kulay na wire. So ayan, ito yung ating wire na idudugtong dito sa common, dito sa pinutol ko. Ayan. Ayan ay pwede nyo nang lagyan ng electrical tape, diretso yan. Pero nagpainit naman na din ako ng hinang, so ihinang ko lang yan. Yan, bali pag kayo ay gagayahin nyo tong aking pamamaraan mga kabuting-ting, siguraduhin nyo lang na pre-wheel, okay ang bushing, okay ang shafting. Yan, baka isipin nyo rin, baka hindi, sabihin nyo hindi ako marunong maglagay ng thermal fuse. Yan, marunong naman tayo maglagay ng thermal fuse, kaso nga lang ay hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Katulad nito, kung makikita nyo naman yung pinakamotor nya, napakaganda pa, pero bumigay kaagad yung thermal fuse. Tsaka ito ay sinasabi ng iba ay nasusunog daw, o nasusunog ang bahay. Nako po, 22 years na po ako nag-repair ng ganito na ito talaga yung ginagawa ko. Ay sa awa ng Panginoon, wala pa naman akong sinunog na bahay. Kasi ang motor na yan, kahit may fuse yan or wala, pag nasunog ang motor, sunog talaga ang ano yan, pinaka-rewind nya. So, bali, pipindutin ko lang dito sa number 1 dahil naka number 3 yun kanina sa huli nating pindot. Ayan, nakapindot na sa number 1. Bali, ito yung ating isasaksak dito. Ayan. Tapos ito ay kailangan ang ikot nito ay paganyan, pakanan. Paganyan, no? O, ganyan ang ikot. So hanapin lang natin dahil dalawa yan, tapos magkaparehas ang kulay. I-steady pala muna natin. Ayan, sakto ito. Dito ang ano, dito natin ito itatap. Itong kulay puti ay dito natin itatap. Ayan, no? O, so bali, dali ha. Tanggalin natin ito ulit. Just pagsama na natin ito. Ayan. Pagsama na natin ito dito. Yan, kung gusto nyo naman maglagay ng thermal fuse mga kabuting-ting, lagyan nyo po. Hindi ko sinabing wag nyong lagyan. Lagyan nyo. Pulupot. Ay, dali pala. May lalagay pa pala ako dyan na tube. Ayan, ito yung tube na ilalagay natin. Mas maganda itong gamitin kaysa sa electrical tape. Ang electrical tape, bumubuka yun sa katagalan. Kaya bibihira talaga ako gumamit ng electrical tape. Ayusin lang natin ito. Ayan. Ganon din ito. Lalagyan din natin ng tube. Ayan. Tapos ito ating lagyan ng soldering lead. Ito ay nakakabit yan kanina dito. Pwede yan dito ikabit mga kabuting-ting. Walang magiging problema yan. So nagiging problema lang ito ay
thermal fuse lang, tapos binaypas ko lang. Ayan. Putulin ko muna to dahil masyadong mahaba. Ayan. Tapos ihinang lang natin. Andali ha, medyo mahirap. Ayan, papabor natin. Medyo mahirapan sa paghinang. Ay, bakit ganun? Lagyan mo natin ang soldering lead. Ayan. Ayan. Tapos itong kabila, lagyan din natin ng soldering lead yung ating panghinang dahil nahirapan dumikit. Usok. Ayan. Lagay natin yan dyan. Okay na. Tapos gaganito lang natin para matakpan yung mga pinaghinangan. Ganyan lang. So bali lilinisan ko muna yung screen at saka LC, pero hindi ko na ipakita. Tapos lalangisan ko muna dito. Tapos gaganito ko lang para yung langis ay pumasok doon sa pinakabusing sa loob. Tapos dudukutin ko lang dito. Ayan, dukutin ko lang para malagyan din ng langis yung shafting nito. O ayan, gaganyan lang natin. Tapos gaganyan natin para yung langis ay pumasok doon sa pinakaloob ng bushing. Ayan, lalong nag-prewell. Ayan, tapos linisan ko muna yung LC at saka yung screen niya, mga katingting. Ayan, bali nalinis ko na lahat. So ngayon ay ilagay na natin itong mga accessories niya. It's not a game, it's a rich thing. Ayan. Testing na natin ito. Yan ay nakapatay. So saksak ko lang dito yung power cord. Pindutin natin. Naku, hindi gumana. Kaso hindi naayos dito. Ayan, gumana na siya mga kabutingting. Ayan o. Mabilis pa. Number 2. Number 3. Ayan o. Umuhuni. So nagiging problema lang nito, ulitin ko, ay thermal fuse lang. Ang ginawa ko ay nag-bypass lang. Kasi kung doon natin hahalugugin doon sa pinaka doon sa loob, ay pwede pa tayo makadisgrasya ng putol. Kaya bypass lang. Pero kung gusto nyo nang lagyan ng thermal fuse, ayan, lagyan nyo po. Kahit nag-bypass ay pwede. So okay na ito. So ito yung aking tanggalin lang dito. Tapos ilalagay ko lang ito dito sa aking likuran dahil medyo makipot yung lugar natin. Kaya, ma'am, okay na ito ma'am. Pwede nyo na gamitin. Ayan, bale, dumiretso tayo dito mga kabutingting dahil itong isa ay sunog. Nako, patay tayo dyan. Sunog talaga. Yan, kitang-kita na yung ebidensya. Ayan, mga kabutingting, oh. Sunog. Ayan. Yan, bali, isa lang ang nagawa ko dito, mga kabutingting, dahil itong asahe, sunog. Kaya pagkatapos nito, ay dumiretso na ako doon sa iba ko pang home service. So, ayan, bali, andito na tayo sa isa pang home service ko. Dahil sabi ko kanina, ay marami akong home service. So ito yung isa sa mga home service ko. At andito na ito sa aming lugar mga kabutingting, dito sa Barangay Uticon. Ito kasi ay multi-purpose cooperative. At shout out natin yung mga tindira dito. Shout out madam. Ayan o. So ito daw ay huminto lang bigla mga kabutingting. Bali matagal-tagal din akong hinanting nila kasi nandoon ako sa Masin. Kaya ngayon ko lang napuntahan araw ng Sabado. Medyo isa lang ang nagawa natin doon sa Barangay Rizal, yung Despa na Hanabishi lang. Sunog kasi yung sa asahe. Kaya ako ay bumiyahe kaagad papunta rito. So una natin gagawin ay tinanggal ko muna yung grills pangharap. Tapos ito ay ating isasaksak yung ito. Tapos nakasaksak na yung aking extension doon sa kanilang outlet. So saksak natin. So ito ay ating pihitin lang natin. O, mandar naman ma'am. Patay tayo dyan. Number 1 pa nga lang yan, no?
Niloloko niyo ako, ma'am, ha? Umaandar, kagkuwang na. Hindi ko tayo sali sa aking vlog. Dahil umaandar. So ayan, bali, continue yung video natin dito pa rin tayo sa multipurpose cooperative dito sa Oticon, mga kabuting-ting. Ito, wala talagang nagiging problema dahil kung makita nyo naman, oh, humuhuni sa lakas ng ikot or sa buga ng hangin. Yan, mayroon pa pala silang isang ipaparepair. Ito namang brand na ito ay Hidiki. Bali, 18 inches pa rin yung kanyang LC, stand pan pa rin. Ito, kala ko kakapeda na tayo kasi umaandar talaga eh. Kaway-kaway tayo dyan! At tayo dyan. Gumagana pala. Baka ipapasira ito, mga kabuting-ting. So dito na lang tayo. Baka mamaya isaksak natin. Aandar na naman yan. At tanan. So yan, saksak natin ito. Kala ko kasi ay yun lang. Meron pa palang isa. So saksak natin ulit dito. Saksak natin ulit dito. Sasaksak natin yung power cord. Kaluko-luko na. No, Mali-mali na. So yan, bilis. Pindutin natin sa number 1. Ayan, hindi talaga to umiikot. Tapos wala ring ugong. Number 2. Wala. Number 3. Wala pa ring ugong. So ito mukhang kung sa baga i-repair ito dahil hindi talaga ito gumagana. Yung isa lang ang gumagana. Kala ko niloloko ako nila ni ate. Nangangamoy daw kasi yan, mga kabuting-ting. Yung pala gumana naman. So ito yung ibababa lang. So ayan, bali na ibaba ko na. So tanggalin lang natin yung grills. Ang harap na grills. Kala ko wala na akong ma-repair dito, pero sabi ko nga ay marami pa akong home service, mga kabuting-ting. Bali yung ano nga matigas yung kanyang LC. So tanggalin natin. Matigas din. Matigas sugutin. Ito naman daw ay ni-repair na, mga kabuting-ting, pero saglit lang daw na pakinabangan. So try na lang natin itong i-repair kung ano yung ating magagawa nito. Ito ba ay mari-repair or hindi? Ayos lang natin ito, ha. Ayan. So ito ay ating kalas-kalasin. Lahat. Ako, matigas ah. Ayan. Bali, ang nirepair nito ay hindi naman pinakailaman yung pinaka motor niya. Kung sa baga pinalitan lang ito ng kapasitor. Pero hindi ako ang nag-repair nito, mga kabuting-ting. Bali, ang nakalagay nito na kapasitor ay 1.5. Siguro yung original nito na kapasitor ay 1.5. Kaya 1.5 din yung nilagay. Pero kung ako ang pare-repairin nito, pag mga ganito makapal ang stator, yan, nilalagyan ko ito ng 2UF. Dahil para sa aking experience, hindi tumatagal pag replacement na kapasitor. Tapos isusunod mo lang sa original na kapasitor pag ganitong pagkaganyang kakapal na stator. Nahihirapan tayo sa explain. Nahihirap mag-explain. Ayan, tanggalin muna natin itong tornilyo or luwagan natin. Ayan. Uy, tanggal. Ayan natin, ibalik yan. Pagpagan muna natin ito. Bali, nagiging problema nito ay kanyang thermal fuse. Kaya bumigay yung thermal fuse dahil matigas yung shafting ikutin. So, try na lang natin ito. Dali ha, kung kita ba. Ayan. So, tanggalin natin lahat tong mga yung mga tornilyo na yan. Siguro hindi ko na ipakita. Ayan. Bali, tanggal ko na yung mga tornilyo. So, ito yung ating hugutin. At may isang tornilyo na nakabaon. Bali, naputol yung pinakaulo pero hindi ako nagputol niyan. Pero wala namang magiging problema yan, mga kabuting-ting. Ayan, bali, nag-stack up ito dito sa harap. Pwede itong nag-stack up lang. Pero titignan natin kung kailangang palitan ng bushing. Tanggalin muna natin ito. Ayan. Tapos, kuha lang tayo ng liha. Ayan. Meron na tayo dito ang liha. So, ito yung ating lilihain. Ayan. Tapos, hugutin natin. Matigas. Siguro, palitan natin itong kanyang bushing. Wala pa naman siyang groove. Pero, palitan natin yan. Yan, tanggalin muna natin itong kanya spacer. Dali ha. Pero mas maganda kung tanggalin talaga para malinis natin yung pinaka shafting nya. Ugutin natin, tigas pa naman itong ganitong kagwang. Ayan, matigas pati dito sa kabila. Palitan natin ito ng bushing magkabilaan para tumagal. So tanggalin natin itong kanyang bushing.
Yan, tanggalin natin yung lock. Kuha muna tayo ng busing. Boss, washing machine ba? Repair. Washing machine Oo. ng digital. So ayan, bali continue tayo dito sa ating ginawa. Bali may nagtanong kung ako ba daw ay gagawa ng automatic na washing machine. Bali sige, suwat lang ya. Dali ha mga kabuting-ting. So ayan, continue tayo dito ulit. Bali binigay ko yung number ko. Bali nagiging problema sa washing niya ay ayaw daw magkarga ng tubig. Okay ra. Sir, Okay ra inverter. tanawan lang nato sir. Kita na lang kung kung sa nakabarangay. Agi tanaw ng chito. Anja wa na jo. Pero na mo ng board in the board mo. Dili board to sir. Dili board tana tawagin lang ko sir. Yan, bali ito ay ating bali yung automatic na washing nila ay meron na palang tumingin tapos board daw ang nagiging problema. So, kung board ang problema ay pabor na inting dahil convert sa manual kung gusto, dahil ako naman ay hindi ako marunong kabit ng board, hindi naman ako board technician. Kasi itapon dito kasi sa amin halos walang gumagawa. Ayan. Ayan, magandang pagkalak. So palitan din natin ito. Putulin muna natin tong cable tie, palitan na lang natin mamaya. Tapos ito naman ay fuse lang, hindi ko na to hahalongkatin dito. Ay, labas muna natin ito ang kanyang kapasitor. Lumubo na rin yung kanyang kapasitor, ayan oh. So putulin na natin ito para mapalitan natin ito ng kapasitor. Ayan, makita nyo ay lumubo na. Tsaka ayan oh. Tsaka papalitan ko ng bagong kapasitor to na 2UF mga kabuting-ting, dahil sabi ko nga kanina ay pag ako ang magre-repair pag ganitong kakapal na stator ay pinapalitan ko ng 2UF yan, dahil hindi tumatagal pagka 1.5 microfarad lang ang ikakabit. Yan yung aking mga na-experience pagka ganyan. Magandang nito, dalawa ang foam. Ayan, basahin natin yung foam dito. Ayan, tapos lagay pa natin itong foam, babasahin din natin. Maganda ito dahil dalawa, matagal matuyo ang langis. Ayos lang natin itong kanyang lock. Ayan, so ito ating ikabit. Pupukin natin. Ay, matigas tulak. Ayan, nako, mukhang bumuka pa yata. Sandali, magpalit tayo ng ibang clutch screw. Ayan, meron ako dito ang clutch screw. Ayos lang natin tong lock. Ayun. Ayun. Okay na. Hirapan tayo Ayan, hindi nagagalaw. Ayos lang natin. Ayan. Tapos linisan ko muna yung pinakaihi niya. Bali lilihain ko, hindi ko na ipakita. So ayan, bali naliha ko na mga kabuting-ting, napakakinis na So balik natin tong spacer. Tapos babawasan natin ito. Ayan, babawas ko itong isang spacer. Medyo mahirap pa naman ito. Dali, magkuha tayo ng DIY para mabilis. Ayan, mayroon na tayo ditong pan DIY para mabilis. Pupukin na lang natin pinakaihi niya. Dahil mahirap. Ayan. Mahirap pagbuwang matigas. Ayan. Kabit din natin ito. Ayan. Mukhang kailangan natin pukpukin dito banda. Okay na siguro yan. Mukha yatang ilalagay natin tong spacer dito sa likod. Ayan. Tapos bali hindi na lang muna ako mag-bypass nito. Bali tanggalin ko na lang yung fuse dito, dahil nabuksan ko na rin naman para hindi naman laki ang trabaho. Yan, gamit tayo dito ng panghinang. Putulin natin yung tali. Ganun din dito kabila. Ayan.
Tapos igaganyan lang natin, bubuka. O yan. Tanggalin lang natin yung fuse. Yung asahe mga kabutingting kanina na nasunog, may fuse pa yon mga kabutingting. Yun nga yung electric pan na yan, oh. Yan, itatapon na ng may-ari, pero hiningi ko dahil sayang, magamit ko pa yan. Papalitan ko lang ng ibang motor yan. Gagana na ulit yan. Ayan. Tapos tanggalin muna natin tong hibla. Minsan hindi ako naghalungkat pag dito dahil minsan nadidisgrasya yung motor. Napuputol yung hibla. Pag naputol yung hibla, malaki na trabaho. Putulin natin to. Yan. Tapos tanggalin natin itong fuse. Putulin natin. Yan, pasintabi ulit sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayo maglagay ng thermal fuse, ha. Kung gusto nyo maglagay, walang problema. Ako hindi ako naglalagay dahil ang mga fuse ngayon, daling bumibigay na magkakaroon lang ako ng back job. Kaya hindi ako naglalagay. So, tanggalin ko lang yung hibla. Tapos, hugutin ko lang ito. Kaso, matigas. So, ito yung fuse nya. Yan, halimbawa ko lang sa inyo yung tawag niyan, yung asahe, may ano pa yon, mayroon pang tawag niyan, mayroon pang fuse yun, pero bumigay ang ano, pinakamotor niya, sunog pa rin. Kaya sabi ko nga minsan, kahit may fuse yan, basta masunog ang motor, susunog talaga ang motor niyan mga kabutingting. Dali ha, kiskisin muna natin itong hibla para bago natin ipulupot para sigurado magkaroon ng kontak. Ayan. Ayan, tapos ihinang lang natin yan. Ayan. Tapos ito ating tignan kung may matulis ba. Ayan, wala naman. Kaya bakit ito nabalatan? Balik natin ito. Ayun. Ito pala. Dali ha. Wag na. Ayan, tatali na natin ito ng cable tie. Ayan. Ayos ko lang tong hibla. Ayan. Ako. Ayan, dumikit. Ayan, ganyan lang. Tapos, ang susunod natin gagawin. Ayan, mamaya ko na yan. Ano? Symbol ko na ito. Ayan, lagyan natin ng langis itong shafting nya. Kabilaan. Bago natin isalpak. Ayan. Ayan, free wheel. Kaso, bakit ganun? Litaw na litaw yung ano nya, kapasitor. Kapasitor, rotor. Litaw na litaw, dali ha. Bakit ganun ha? Bakit litaw na litaw itong ano? Bawasin natin ito. Ito kanyang spacer or washer. Lipat natin dito sa kabila dahil litaw na litaw yung ano nya, rotor. Ayan, pwede na siguro yan. Ayan. Tingnan natin kung may mahihila tayo. Ayan, wala tayong nahihilang kagwang. Bakit? Ganun. Ayun, nahihilang kagwang. Bakit kaya nangyari? Dali ha. Di kaya tumama sa ano. Kaya tinamaan tong cooling fan spacer. Dali ha, tingnan natin.
Wala naman, pero litaw na litaw yung kanyang ano pa rin, rotor. Kailangan kasi itong pinaka kanto nitong rotor ay magiging sakto yan dito, sa kanto rin ito, sa stator. Magbabawas tayo nito. Dali ha. Paano ito magbawas? Mahirapan tayo nito sa kalisod ha. Dali, maghanap na lang ako ng ibang spacer. So ayan, bali ito yung ating gagamitin na spacer. Palitan natin ito. Dahil parang lubog na lubog yung pinakaano niya. Ayan, tapos lagay natin tong washer dito. Tingnan natin kung sakto na ba. Ayan ang dapat. Ito ang maganda. Tingnan lang natin kung wala bang tumama sa cooling fan spacer para hindi madisgrasya ang motor. Ayan, tingnan natin kung may mahihila tayo. Ayan, mayroon na. Ayan, pre-wheel na pati. So babalik ko lang yung 4 na tornilyo at hindi ko na ipakita. So ayan, bali na tornilyo ko na, maliban dito sa isa dahil naputol itong tornilyo na isa. Ayan, pre-wheel na pre-wheel. Balik natin ito. Stopper sa LC. Ayan. Ayan, pre-wheel na pre-wheel. Parang langanin pa ako. Pukin natin. Ayan, yan ang pre-wheel. So kuha muna ako ng kapasitor. Ayan, 2UF yung ating gagamitin. Nakabili ako ng kapasitor. Dahil wala na akong kapasitor, 2UF ang ating gagamitin. Ayan, 2UF. So ito yung ating dugtungan. Dugtungan, ikabit na natin yung ano, kapasitor. Ayan. Electrical tape. Yan ang technique nito mga kabuting-ting. Pag naglagay kayo ng electrical tape, hilahin nyo muna bago nyo ipulupot para dikit na dikit at matagal siyang humiwalay. Ayan, tama na yan. Tapos sa kabila, ito na ang ilalagay ko. Hindi na electrical tape. Ayan. Tapos lalagyan natin ito ng cable tie dito banda. Ayan. Tapos balik natin ito. Ayan, matanggal. Yan, higpitan lang natin tong tornilyo na ito. Ayan, dali, kita ba kaya yung ginagawa? Hindi pala kita ang kagwang. Ayan, hinigpitan ko lang itong tornilyo na ito. So, tornilyo lang natin yung swing arm. Ayan. Pasok lang natin ito doon sa loob. Galaw pa yung... Ano yan? So, tornilyo lang natin ito, yung kapasitor. Ay, mukhang mali. Ayan. So, di ko pa ito tinisting kung okay bang motor nito. Basta lang ay kabit ng kabit. Try daw muna natin. Ayan, patayin natin. Pindutin natin sa number 1. Yan, naka number 1 na yan. Tapos, talian lang natin ito para makita nyo na umiikot na. Ayan. Tingnan nyo na lang. Steady ko lang dito. Ayan. Saksak ko lang yung power cord. Kung tingnan nyo lang kung gagana na ba yan. Maingay yan dahil tatama yan sa karton. Ayan. Umiikot na. So, okay na yan. So, lilinisan ko muna yung dapat linisan. Ito mga to. Pati ito sa kabila. Pati screen, pati LC. Ayan. Bali, nalinis ko na yung dapat linisin. So, kabit na natin itong mga accessories niya.
Ayan. Okay na mga kabuting-ting. Ngayon, testing na natin. Saksak natin dito. Tapos, dali, parang may dumi-dumi pang kagwang. May mga dumikit. Ayan, pindutin natin ito sa number 1. Ayan, may ikot na. Excuse me po. So, okay na ito mga kabuting-ting. Mukhang sablay pa yata yung ano Andali ha. Baka hindi lang na ibaba ng maayos dito. O, ayan, tingnan natin. Nako. Mukhang sablay yung kanyang swing mga kabuting-ting. Kamatis na. So, ibababa ko ulit. Ayusin natin. Dahil ayaw mag-swing. Ayan, bali na ibaba ko na. Tapos, tinanggal ko na rin yung pinakatakip. So, ngayon ay tingnan muna natin ito kung bakit ayaw mag-swing ang kagwang. Ang mali ko rin dahil basta ko na lang isinalpak doon sa stand, hindi ko tinisting. Yan ang mali na inting. Tingnan natin ito. Papalitan ko na itong kanyang yung kanyang gear, pati yung walang pin yun. Mukhang maayos pa naman. Dali, maghahanap muna tayo. So ayan, bali ito yung ating ikakabit. Bali kinahoy ko lang ito dito sa aking box at ito naman yung original niya. Bali panitan ko na rin yung takip niya dahil medyo malaki na rin yung butas. So salpak natin ito. Ayan, tapos tornilyo natin. Isang tornilyo lang muna yung ilalagay ko, yung dito lang. Para hindi tayo magtanggal kabit kung sakaling hindi ito mag-swing. So higpitan lang natin yung tornilyo. Ayan. Tapos tingnan natin kung mag-swing na ba ito. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Nako, ayaw pa rin Bakit ganon? Ayaw mga kabuting-ting Nako, hindi magandang nangyayari. Apya. Yan, bali kalasin natin ulit. Kamatis. Bali, papalitan natin yung pinaka-gear doon sa ilalim niya. Baka yun ang may problema. Dali Bali, tanggalin natin itong tatlong tornilyo. Yung nakakabit, bali itong nakatornilyo sa gearbox. At hindi ko na ipakita. So, ayan. Ito yung ating ipapalit. Kamatis talaga. Bali, ito lang ang kailangan natin. Yan, tanggalin natin ito. Halos magkasukat-sukat lang naman ito mga kabuting-ting. Pero kung hindi siya magkasukat, yun ang gagamitin natin. Yung pinakalagayan ng swing arm. Naku, bakit matigas? Naku, kaya pala ito hindi umiikot dahil napakatigas ang kagwang. Kaya pala hindi umiikot mga kabuting-ting. Dahil matigas. Palitan na rin natin itong kanyang gear. Tigas. Ayan sobrang tigas. Kaya pala naglagatak. Palitan natin. Tapos lagyan natin ito ng langis. Ayan. Pasok natin. Ayun. Kamatis talaga. Ayan. Tapos tornilyo natin yan. Hay buhay naman. Naglagatak, kaya pala naglagatak dahil matigas yung kanyang swing arm, yung pinagkabitan ng swing arm. Tigas, umiikot. Ayan, malambot na. So ibabalik ko lang sa pagtornilyo itong gearbox. Ayan, bali natornilyo ko na yung gearbox. So ito pa rin yung ipapalit ko, yung sa akin. Hindi ko na ibabalik yung sa original. Pati itong takip, yan sa kanya na rin yan. Sana ba yung tornilyo nitong kagwang? Yan, tornilyo na natin yan. Sigurado na yan na magsiswing. Hindi lang yung nagsiswing kanina dahil matigas pala yung pinagkabitan ng swing arm ng kagwang. Talaga naman. Mahirap pagka ganitong magtanggal kabit. Hindi ko rin kasi na-check. Ayan, tingnan natin kung magsiswing na ba. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, nagsiswing na. Lagay ko lang dito sa number 2, number 3. Ayan, ayos na ito mga kabuting-ting.
Ayan o. So napakaganda ng kanyang swing. So ito ay aking tatakpan lang tapos ikakabit doon at hindi ko na ipakita. So ayan na mga kabutingting. Nagsiswing na. Tapos yan ay naka number 1 pa lang yan. Mabilis na yan mga kabutingting. So nagiging problema lang nito ay walang power or sa madaling salita sira yung fuse. Tapos bali pinalitan ko na rin yung dalawang busing pati yung capacitor dahil 1.5 yung nilagay. Tapos lumubo na rin yung nakalagay. Kaya pinalitan ko na siya. Tapos hindi nga lang pantay. Ayan. So dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. Bali sa hanggang anong oras na kaya? Anong oras na kaya? Yan, alauna 17 na daw mga kabutingting. Na-repair ko lang simula kaninang umaga hanggang ngayon alauna ay 3 lang siya. Nasa aking short video. Bali pwede ko rin naman yun voice over yung una kong ginawa. At nasabi ko pala yun dun sa pag-repair ko ng asahe. So ayan, dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. Yan, kung nagustuhan nyo, baka pwede pong palike at pakishare at higit sa lahat. Kung bago po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako'y mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, happy weekend po sa ating lahat.